Bago po tayo dumako sa ating pong banal na hapunan, ay magbulay tayo ng kanyang salita dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 14, babasahin ko ang talata 17 hanggang 21. At papamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon na, Lord, is it I? At dito po ay hinalaw ko mismo sa talatang 19. Pagsapit ng gabi, naparoon siyang kasama ang 12. Nang sila'y nakaupo na at kumakain, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo, ang kasalo kong kumakain." Sila'y nagsimulang malungkot. At isa-isang nagsabi sa kanya, "Ako ba?" Sinabi niya sa kanila, "Isa sa 12 ang kasabay kong sumausaw sa mangkok. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ay ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." Ito po ang salita ng Panginoon. Ito ang huling gabi na kasama ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad at sila'y nagkatipon upang i-celebrate ang tinatawag na Passover. So this is a Passover meal. Alam natin kung ano yung okasyon ng Passover. Diniscuss nga ito ni Louis sa devotion namin doon sa, yung devotion natin doon nung last prayer meeting. Ang Passover ay isang okasyong ginagawa, no, yearly ng mga Israelita bilang pag-alaala sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan sa kamay ng mga Egyptians nung panahon na yon sa Ehipto. Isang pagliligtas sa tiyak na kamatayan ng lahat ng mga panganay na anak na lalaki sa bawat sambahayan na nakatira sa Ehipto. At dahil sa dugo ng kordero na ipinahid sa mga hamba ng pintuan ng mga Israelita ay nilagpasan ng anghel ng kamatayan ang kanilang mga tahanan, ngunit doon sa mga walang dugo, sa hamba ng mga pintuan, ay dumating ang kamatayan sa mga panganay na anak. At ito ay nangyari sa mga sambayanan ng mga Egyptians o Ehipsyo. Ito ang kanilang sineselebrate ng oras na yon. At sa ganung okasyon ay itinatag ng Panginoong Jesucristo naman ang isa pang napakahalagang institusyon. Ito ay ang Lord's Supper. Now, isipin nyo mga kapatid ang okasyong ito. Maaring nag-enjoy ang mga alagad ng oras na yon sa kanilang fellowship, sapagkat ito ay isang celebration, ito ay isang yearly occasion na ginagawa ng buong sambayanan. Maaring andoon ng kasiyahan, andoon ng tawanan, no? Maaring nandoon ang enjoyment sa presence ng bawat isa, unaware na ang kanilang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, ay merong isang i-reveal, merong isang ilalantad o ibubunyag na napaka-distressing na katotohanan. Isang nakaka-trouble na katotohanan. At ang sabi, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Now, alam niyo, mabigat yung salitang yon, sapagkat may binanggit dito na yung magkakanulo na yon ay mas mabuti pa daw na hindi siya ipinanganak. It would have been better if he had never been born. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang taong ito na magkakanulo sa Panginoong Jesucristo kailanman ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. Ito'y taong hindi makakakita ng buhay. Ito'y mananatili sa kanyang kalalagayan na hindi nahugasan ng dugo ng kordero ang kanyang kasalanan. Siya hindi na-cover ng righteousness, ng katuwiran ng tagapagligtas o ng manunubos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naisipin nyo kung kayo yung nandoon ng oras na yon, kasama kayo sa hapag, habang kayo ay kumakain ng Passover, at biglang sinabi ni Jesus Christ, isa sa inyo
ang magkakanulo sa akin. Anong mararamdaman niyo? Anong mararamdaman niyo? Hindi ka ba matatakot? Hindi ka ba mangangamba? Sumunod ka sa Panginoong Kristo. Naniwala ka na siya ang Kristo. Siya ang source ng life at ng salvation. Ngunit sa oras na ito, ay kanyang inilantad na isa sa inyo ay mapapahamak magpakailanman. Hindi ba matotrouble ka niyan? Would you not be deeply troubled questioning yourself? Sapagkat alam mo na yung nagsasalita, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang puso ng bawat isa. Siya'y nagsasalita ng katotohanan, hindi siya nagbibiro. At meron siyang kapangyarihan over both the living and the dead. Hindi ka ba matatakot sa pagkakataong yon doon sa ni-reveal ng Panginoong Kristo? Realizing na hindi pala sapat na ako ay kasama ni Kristo, hindi pala sapat na ako ay kasama ng mga alagad ni Kristo para sabihin ako ay totoong ligtas na. Para sabihin ako ay totoong natubos na. Hindi ka ba maaalarma sa katotohanan yon? Sapagkat sa pagkakataong ito, tandaan nyo, ito ang huling gabi na makakasama nila si Jesus Christ. At maaaring ng oras na yun, nung sinabi ni Jesus Christ, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, maaaring ng oras ding iyon ay nag-flashback sa isipan ng mga alagad, yung mga tinuro ni Jesus Christ. Halimbawa, sa Sermon on the Mount, may tinuro si Jesus Christ dun sa Matthew chapter 7. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ito na yata yung sinasabi ni Jesus Christ patungkol doon. Hindi ba't sinabi pa niya, sa araw na yon ay maraming magsasabi, hindi ba't kami ay nanghula, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Pagkatapos sinabi ni Jesus Christ, ngunit sasabihin ko sa inyo, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. So, maaaring nagpa-flashback yung ganong klase ng mga turo ni Jesus Christ. Nung oras na yun na sinasabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Likewise, in another instance, dineclare ng Panginoon Kristo yung salitang ganito, many are called, but few are chosen. Marami kayong tinawag ko. Pero konti lamang ang hinirang ko. So dito, mga kapatid, yung salitang ito ng Panginoong Kristo ay magiging daan para i-examine ng bawat isa ang kanilang sarili nang may takot at may panginginig. Napakabigat ng revelation na yon, na perhaps nagbigay ng trouble sa kanila, searching their own hearts and asking, as the disciples did. Sabi nila, Lord, is it I? Panginoon, ako ba yun? Ako ba yun? Ang mensahe na gusto kong bigyang diin na ito, being aware of our weakness is the path to depending on Christ's strength. So dito mapapansin nyo, nung sabihin ni Jesus Christ, yung salitang, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, di ba silang lahat ay nagsabi, ako ba yun? Lord, is it I? So dito, nagpapahayag ito ng pagkilala na maaaring siya ngayon. Maaaring ako ngayon. Maaaring nakikita nila yung kanilang kahinaan. Nakikita nila yung kanilang karupukan. Nakikita nila yung kanilang tendency ng oras na yon. At naaring nagkaroon sila ng pangamba sa kanilang sarili. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin, yung makilala mo ang iyong kahinaan ay isang daan din para umasa ka sa kalakasan ng Panginoong Kristo. Being aware of your weakness is the path to depending on Christ's strength. I have 3 things to share to you this afternoon. This would be a short and brief statement only, no? Sapagkat alam ko meron pa tayong Lord's Supper. First is the solemn declarations. That's number 1. Secondly, the searching question. And thirdly, the self-distrust admission.
First is the solemn declaration. At first glance, it may seem odd that our Lord introduced such thoughts at the moment. Diba? There is a sacred occasions, remembering the salvation or the redemption that God has done to the people of Israel in the past, celebrated through the Passover meal. So, para bang na-disrupt yung sacred moment na yon, di ba? Napaka-solemn yung hour na yon, na nag-aalala sila doon sa kadakilaan ng ginawa ng Diyos sa nakaraan sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Biglang merong ni-reveal ang Panginoon na isang dreadful reality. Para bang sinasabi natin, ang sarap-sarap ng pagkain natin, biglang may sinabi ka namang nakakawalang gana. No, di ba? Di ba minsan pag ang sarap-sarap ng kainan ninyo, tapos merong isang nakalulungkot na dineklara, nawawalan ka ng ganang kumain. No? Nawawalan kang ganang mag-participate. Pero isang bagay din, ang gusto kong sabihin, napakahalaga rin ng okasyon ng kamatayan ni Kristo. Napakahalaga rin nung gagawin ni Kristo doon sa krus. Ito ay isang klase ng pagliligtas na pakikinabangan hindi ng bayan lamang ng Israel, kundi ng maraming tao sa mundo. Noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon. Kaya't nung oras na yon, ay idideklara niya ang isang dreadful reality na sa kabila pala ng merong isang dakilang gagawin ng Diyos, meron ding isang nakalulungkot na realidad na pwedeng mangyari sa mga taong nag-aakala na sila'y kabilang doon sa mga taong ililigtas niya. Di ba? Alam niyo, yung betrayal is a very painful experience. No? At dito, I can say that what the Lord Jesus Christ said is a cry of wounded love. It is a lament of unreturned affection, making it profoundly moving at the moment. And that solemn prophecy is worth deep reflection for all Christian gatherings, especially during the observance of the Lord's Supper. Bakit? Because it is likely na sa bawat pagtitipon natin, lalo na kung ang pagtitipong ito ay ginagawa ng may katapatan, ng may kabanalan, at may pagsunod sa kalooban ng Diyos, andoon ang presensya ng Diyos. Andoon ang presensya ng Panginoong Kristo. Sa Lord's Supper, binibigyan nating diin na sa tuwing tayo ay gumaganap nito, nandiyan si Kristo, ang kanyang banal na presensya, at ang mediation ng Holy Spirit ay kasama natin. Si Kristo ay kasama natin. Sa tuwing tayo ay nagsiselebrate at umaalala sa kanyang ginawa para sa atin doon sa krus. At sino si Kristo? Si Kristo ay isang tulad ng dinidescribe sa Book of Revelation. No? Siya ay isang korderong merong nagniningas na mata. A flaming fire, eyes like a flame of fire, na nakakakita at nakakadiscern kung sino ang totoo at hindi totoo. Kung sino ang mga totoong disipulo at kung sino ang tulad ni Judas na hindi totoo. So dito, there is a little doubt that Judas partook in the Lord's Supper. Nung oras na yun, nandun si Judas, kasama nilang kumakain, at sumasaw-saw nga doon sa mangkok, di ba sabi doon? At, and perhaps, nagpartake din ng Lord's Supper. Imagine nyo, nagpartake din ng Lord's Supper. And yet, sino si Judas? Di ba siya ay tagkanulo sa Panginoong Kristo? Siya isang traitor. Siya isang traidor, kung tutuusin. But itong gusto kong sabihin, Judas' sin can still be repeated today. And that thought should make us reflect deeply as we take the Lord's Supper this afternoon. The sin of Judas can still be repeated today. Pwede kang kasama ng mga kapatiran, pwede kang nagpa-partake ng Lord's Supper, ngunit ang iyong puso ay malayo sa Diyos. Ang iyong isip ay wala sa ginawa ni Kristo. Ginagawa mo ito dahil gusto mo lang ma-identify na kasama ng mga Kristiyano. Ginagawa mo ito dahil gusto mo lamang
Gawin ito bilang bahagi ng iyong ritual at ng iyong nakagawian. Pero ang iyong kalooban ay wala sa Panginoon. Ito isang malungkot na realidad na nangyari mismo doon sa oras ng pagtatatag ng Lord's Supper na pwede rin mangyari maging sa panahong tayo ay nagtitipon para mag-celebrate ng Lord's Supper. Remembering that possibility, brethren, and remembering that possibility in such sacred moment can help us guard from ever falling into it. No? Yung bang pagka inaalala mo yung katotohanan yan, makakatulong yan para hindi ka mahulog sa ganong klase ng kalalagayan. That's a solemn declaration. But not only that, let's look at the searching question. Napansin nyo, nung sinabi rito sa verse 19, sila'y nagsimulang malungkot at isa-isang nagsabi sa kanya, ako ba? Ako ba yun? Is it I? Hindi niya sinabing, siya ba yun? Siya kaya? Katabi ko ba? Yung nasa likod ko? O yung nasa harapan? Hindi nila sinabi yun. This was a question of self-examination. They did not point fingers at others or dismiss Jesus' words with confidence. Masasabihin nila, well, maaring may tinutukoy nga si Kristo, pero tiyakong hindi ako yon. Instead, they became deeply concerned about their own hearts and their standing before God. Lord, is it I? Ako ba yun? Perhaps in that moment, they recalled David's prayer in Psalms 139 verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. A searching question. A self-examining question. So, mahalaga rin ito, mga kapatid, na from time to time we ask ourselves, am I really a Christian? Am I really following Christ? So, hindi ito pagkaruwagan na sinusuri rin natin madalas ang ating sarili. No? I think I have shared this to you. One time, I asked Dr. Ian Densham. Si Dr. Ian Densham ay nagpipreach sa atin dito. He's already an old man and he's already, pwede nating sabihin, veteran in years in terms of preaching and teaching God's Word. And one time I asked him, sabi ko, dito pa nga, I think dito sa unahan, sabi ko sa kanya, dumating ba sa punto ng buhay mo na nag-question ka na ikaw, na meron talagang Diyos? Sabihin, dumating ba sa punto ng buhay mo na nagduda ka, meron ba talagang Diyos? Alam mo, sabi niya sa akin, ni minsan daw hindi dumating sa buhay niya na nagduda siya na merong Diyos. Pero may maraming pagkakataon na dumating sa buhay niya na nagduda siya sa kanyang sariling kalalagayan sa harapan ng Diyos. Nagduda siya sa kanyang sariling status, sa kanyang spiritual condition before God. And that's something na pwede nating sabihin, hindi ito kaduwagang aminin minsan sa sarili natin, no? Na minsan mayroon din tayong pagdududa sa ating sarili. Pero mahalaga ito sapagkat ito rin ang pagkakataon para lalo nating gawa ng paraang matiyak na tayo nga ay may tamang kaugnayan sa Kanya. Magsuri ng ating sarili, patuloy na kilalanin ang ating kalalagayan sa Kanyang harapan sapagkat napakahalaga na ang ating relasyon sa Diyos ay tama at katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. The searching question. And let's go to the last heading, the self-distrust admission. Now, this means that the potential for even the darkest sin exists within each of us, including the sin of betraying Christ. Now, siguro, pag pinag-usapan natin, ano bang pinakamabigat na kasalanan na nagawa ng kanyang mga alagad? Palagay ko, yung kasalanan ng pagkakanulo mismo sa Panginoong Jesucristo ang mabigat na kasalanan. Ang ginawa ni Judas
ay ang mabigat na kasalanan. Yun ang pinakamatindi, pinaka-darkest sin at the moment. Betraying Christ. Ang ibig lang sabihin, pwede mangyari rin sa sino man sa atin yan. Sin can take on different forms, di ba? Tulad ng electricity. Electricity can produce light. Electricity can produce heat. Electricity can produce motion. Electricity can produce coldness. No? One sin can often leads to another, changing its shape but still coming from the same source, sin. Sin. And sin can take place in different forms. Diba, mayroong kasabihan tayo na sa bawat gubat ay may ahas. Sa bawat gubat, maaring merong mga mababangis na hayop. In the same way, every sinful heart has the tendency to produce even greater sins. In fact, our confessions, if you remember, we discussed about sin, that even true believers can commit a grievous sin. So, yan isang bagay na dapat din kilalanin natin at maging aware tayo. As Jesus warned, di ba sabi ni Jesus one time, sabi niya, kung merong isang tao na pinanahanan daw ng masamang espiritu, tapos umalis daw ito. Pagkatapos ng ilang pagkakataon, naghahanap siya ng lugar na kanyang pananahanan, wala siyang makita. Bumalik siya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya walang laman. No? Anong ginawa niya? Pumasok siya ron, nagsama pa siya ng napakarami. So, ang punto rito, yung tao pwedeng makagawa ng napakaraming matitinding kasalanan. Pero ang pinakaugat ng lahat ng ito, kasalanan. Kasalanan dito sa puso natin. No, minsan naniniwala tayo, safe tayo na makagawa ng mga mabibigat na kasalanan. Siguro dahil sa personality mo. Well, ako naman, napaka no? Ano tawag dyan? Napaka-gentle. No? At hindi ako mapagpatol sa sino mang mga taong gumagawa ng mga ang tawag daw, nagpo-provoke. No? Palagay ko, hindi ko magagawa yung ginawa nung namaril doon sa Antipolo. No? Hindi ko kayang gawin yan. Minsan, magugulat ka na lang, baka magawa mo yon in a spur of the moment. Di ba? The point is, we can commit grievous sin in a moment, and masan, hindi natin pwedeng tiyakin na, hindi natin pwedeng sabihin, dahil nga ganito yung personality ko. Because, totoo nga, we have, di ba? Our shared human nature runs deeper than our differences. Do you believe in that? Yung ating pare-parehong kalikasan ay mas malalim yan kaysa sa pagkakaiba-iba natin. Iba-iba personalidad, no? Iba-iba ang mga gusto at gawin natin, pero meron tayong shared human nature, yung ating pagiging makasalanan. The worst sins often come from ordinary desires. Halimbawa, ano yung mga ordinary desires natin? Ordinary desires. Love of money. That's an ordinary desires. Meron ba sa atin dito na parang nagsasabi, walang dating sa akin yung pera. Hindi ko kailangan yan. Meron tayo dyan. Nandiyan sa puso natin yan. Di ba? That's an ordinary desire. But remember, that ordinary desire led Judas to betray Christ. Diba? Pinagpalit niya si Jesus Christ sa ilang pilak doon sa mga taong ito para ipagkanulo ang kanyang Panginoon. That's ordinary desire. That ordinary desire can lead to a worse, di ba? Worst scenario of sin. Anger. Well, siguro sasabihin natin, yung galit, parang napaka-ordinaryo. Lahat naman tayo nagagalit. Meron ba rito hindi nagagalit? Ha? O meron naman, nakangiti lagi, pero sigurado nagagalit ka pa rin. No? Nagagalit ng nakangiti. Pwedeng sabihin. So, anger is an ordinary
emotional, di ba, feeling. But remember, anger can drive you to commit murder. Remember that? Anger can drive you to commit murder. Sa galit mo, in the spur of the moment, may nagawa kang hindi tama. May nasaktan kang hindi tama. May napaslang ka na hindi dapat mong nagawa, pero nagawa mo because of that anger. Huh? So, when the disciple asked, Lord, is it I? Now, they were essentially saying, Lord, I recognize how sinful my heart is, and I know I am capable of any wrongdoing. If temptation comes my way, I might even betray you. Oh, di ba? That's an admission. They understood that they could not rely on their own strength, for they were like trees, tulad sila ng mga puno na pwedeng mayanig kapag may malakas na hangin. Alam natin, mga kapatid, sa ating puso, ang lahat ng iyan. We know that in our own hearts. Things like dreams, possessions, status, yung pagiging busy, no? Yung lahat ng yan, pwedeng maging obstacle sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang dami mong trabaho, lakas mo kumita, pero naubos naman yung oras mo para sa Diyos. Hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakakapag-pray, at hindi ka na nga nakaka-attend minsan sa gawain ng Panginoon. Nakita niyo? So, yung mga bagay na yan, minsan tinitingnan natin, bahagi naman ng buhay yan, Kailangan natin yan. Di ba ngayon sa panahon natin, minsan, tulad ng sinabi ko last time, yung workaholic, parang virtue na ngayon, Okay. Gusto ko lang sabihin sa bawat isa sa atin, mag-iingat tayo, mga kapatid, sapagkat lahat ng mga bagay na maliliit na nasa puso natin na hindi tama, ay pwedeng gamitin para tayo hilahin palayo sa Diyos. That's why we must always depend to God in prayer. So we can remain faithful to our calling. We can stand firm against sin. We can be bold in sharing the gospel and God's truth. And we keep pressing toward our heavenly goal. Huwag tayong maging katulad ng asawa ni Lot. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Nung sabihin ng Diyos, tumakbo kayong palabas ng Sodoma at huwag kayong lilingon. Habang sila'y tumatakbo na alala ni Lot, marahil ang maraming bagay na naiwan nila doon. At siya'y lumingon. At siya'y naging isang haliging asin. So, my point is this, being aware of our weakness doesn't have to make our time with God sad. So, nakikita natin ang kahinaan natin. So, hindi naman ito dapat maging daan ng matinding kalungkutan. Kasi pwedeng gamitin ito para lalo tayong mag-depend sa Diyos at kay Kristo Jesus. No? Makakatulong ito na maging best way para maging humble, pagtiwala hindi sa sarili natin, kundi lalong lumapit sa ating Panginoong Kristo. Those who are kept from falling and are presented faultless before God's glory will be amazed to hear the judge credit them with acts of service to Him that they never realized they had done. Di ba? Di ba in that moment, dun sa araw daw na tayo ay haharap na sa Panginoon, maaaring may mga marinig daw tayong question na, di ba, yung question natin ngayon, pagdating ng araw, mababago na yun eh. Halimbawa ngayon, ang question natin, Lord, ako ba ay pwedeng mahulog sa kasalanan? Ako ba ay pwedeng magkamali at magkasala? Lord, ako ba ay pwedeng makapag-isip ng hindi tama? Lord, ako ba ay pwedeng tumalikod sa iyo? Lord, is it I? Pero alam niyo kung gagamitin natin yung ganong klase ng mga tanong para lalo tayong umasa sa Diyos, pagdating ng araw, haharap din tayo sa Diyos. Pero gagamitin pa rin natin yung tanong na yun. Alam mo, sasabihin din natin sa Panginoon, Lord, is it I?
Pag nakaharap na tayo sa Panginoon, ako ba yun, Panginoon? Ako ba yung sinasabi mo rito na nagutom ka at pinakain kita? Ako ba yung sinasabi mo na nakita kitang hubad at binigyan kita ng damit? Ako ba yung sinasabi mong nakulong ka pero binisita kita? Ako ba yun? Magiging maganda na yung meaning ng tanong na yun pagdating ng araw. So as we partake the Lord's Supper this afternoon, let us ask, Lord, is it I? Alam mo, Panginoon, kung sino ako. At alam ko na ikaw ay nagbigay ng buhay para sa aking kaligtasan. Alam ko na ikaw ang nagbubo ng iyong sariling dugo para ako'y malinis at maalis ang galit ng Diyos sa akin. Alam kong ikaw ay nagsakripisyo at nasugatan para sa aking kagalingan. Kaya ko bang ipagkanulo kayo? Kaya ko bang i-dishonor ang kadakilaan ng ginawa ninyo sa akin? Lord, help me not to betray you. Help me not to betray you in my words and action. Help me never to forget the unmatched blessing of the forgiveness that I have received. I know my weakness, but Lord, you are my strength. So, yung salitang yun, Lord, is it I? Para sa mga totoong nakakaintindi ng kanyang tunay na kalalagayan sa kanyang puso, no? Ito'y magandang pagkakataon din. Mamaya sa pagtanggap natin ng banal na hapunan, ay pwede nating sigurong itanong din yan sa ating sarili. Lord, karapat-dapat ba ako rito? Lord, karapat-dapat ba akong tumanggap ng lahat ng ito? Ng pagpapalang ito? Lord, handa ba kitang ipagkanulo? Yamang nagbigay ka ng buhay para sa akin. So, sana maging way din yan para mauwi ito sa masigit na pag-asa lamang sa Panginoon. And instead, we feel the deep warmth in our heart, in our being, the genuine desire to remember Jesus Christ in His love through His death on the cross. Let us come to the Lord in prayer. Thank you, Lord, for reminding us once more of our weakness and of your strength, of our frailties, and of your power to preserve us. And Lord, thank you for reminding us once again that we need you at all times. We should depend on you, not on our own strength and experience and ability to really follow you on our own volitions. Panginoong Diyos, we pray, bless us, Lord, with strong dependence on you at all times, at all costs. And as we partake on the Lord's Supper this afternoon, may we be reminded na pwede rin palang mangyari na kasama namin ang mga kapatiran pero ang puso namin malayo sa iyo. Pero sana hindi kami yon. Sana hindi mangyari sa amin yon. Sana'y patuloy kaming umasa lang sa iyo at hindi sa aming sariling lakas. Huwag mong hayaan, Panginoon, kami na mga magkakapatid dito sa SGCC will fall like Judas. We don't want to betray you. We don't want to be like Judas, na sinabi niyo na mas mabuti pa na siya ay hindi ipinanganak sapagkat naghihintay sa kanya ang kapahamakan. Dalangin namin sana ay kaming lahat ay nakaasa lang sa iyo at sa ginawa ni Kristo doon sa krus na siyang sandigan at batayan ng aming kaligtasan. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus.